May mga taong hindi mo pa nakikilala, pero parang kilala mo na. May mga presensyang hindi mo makita, pero ramdam mong andyan. Tahimik lang sila, pero parang bumibigat ang paligid sa tuwing dumarating sila. Hindi ito dahil sa itsura, porma, yaman, o katanyagan. Ito'y dahil sa isang bagay na mas malalim, mas tahimik, at mas totoo. Ang kanilang aura. Ang aura ay parang personal mong alon ng enerhiya. Hindi mo ito hawak sa kamay, pero dala mo ito saan ka man pumunta. At kung malakas ang aura mo, ramdam ka ng mundo, kahit wala kang sinasabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 senyales na ikaw ay may malakas na aura. Hindi ito base sa horoscope, hindi ito hula. Ito'y mga senyales na nakikita, nararamdaman at paulit-ulit na lumilitaw sa buhay ng mga kakaibang tao tulad mo. At kung isa ka sa kanila, malamang may kapangyarihang dala ang presensya mo na hindi mo paganap na nauunawaan. Sign number 1. Napapansin ka. Kahit ayaw mong mapansin, napansin mo na ba na kahit hindi ka nagsasalita, parang lahat ng mata ay napapalingon sa'yo? Yung tipong nasa jeep ka lang at may matandang biglang kumakausap sa'yo ng parang matagal na kayong magkaibigan. O kaya'y sa trabaho, kapag may kailangan ng leader o tagapamagitan, ikaw ang unang naiisip kahit hindi ka nagboluntaryo. Hindi mo ito hinahanap. Hindi mo ito pinipilit. Pero parang automatikong lumalapit sa'yo ang atensyon at tiwala ng iba. Ang tawag diyan, natural na gravitas. Isa itong senyales na ang iyong aura ay may puwersang humihila ng respeto at tiwala. Ang iba ay nag-i-effort para mapansin. Ikaw, hindi mo kailangang magsalita para maramdaman. At kung palagi kang tinuturing na safe space o leader type, kahit hindi mo hinihingi, malamang malakas ang dating ng aura mo, kahit pa ikaw ay likas na tahimik. Sign number 2, ramdam mo ang emosyon ng iba. May mga lugar na wala namang nangyayari, pero parang ang bigat ng hangin. Minsan may kausap kang nakangiti, pero ramdam mong may pinagdadaanan siya. Ikaw ba yon? Kung oo, baka isa ka sa mga taong may emotional frequency na nakatune sa energies ng paligid. Kahit walang salita, kahit walang drama, nararamdaman mo kung sino ang totoo, kung sino ang peke, at kung sino ang pagod na sa buhay. Hindi mo ito inaral. Hindi ka rin psychic. Pero ang puso mo ay parang may radar na tumutugon sa emosyon ng iba. Madalas ka bang napapagod pagkatapos makipag-usap sa maraming tao? Madalas bang may nagsasabing ang sarap mong kausap o parang gumaan ang pakiramdam ko? Hindi lang ito dahil mabait ka. Ito ay dahil malakas ang enerhiya mo at nag-aabot ito ng kaginhawaan sa mga taong palaban sa mundo. Sign number 3. May natural kang aura of respect. Ito ang senyales na hindi masyadong napag-uusapan pero sobrang mahalaga. Ang respeto ay ibinibigay sa iyo kahit hindi mo ito hinihingi. Sa trabaho, bihira kang bastusin. Sa eskwelahan, madalas kang pinakikinggan. Sa grupo ng mga tao, bihira kang minamaliit. Hindi mo kailangan sumigaw para makuha ang atensyon. Hindi mo kailangan magpakita ng yabang para magmukhang matatag. Ang mismong presensya mo, ang paraan ng pagtayo mo, ng pagsagot mo, ay sapat para ang ibang tao ay mag-ingat sa pakikitungo sa iyo. Ang aura ng respeto ay hindi basta-basta nakukuha. Ito ay natural na ibinubunga ng inner stability. At kung ikaw ay may ganitong presensya, hindi dahil takot sila sa iyo, kundi dahil nire-respeto nila ang enerhiya mong hindi mapagsamantala. Sign number 4. Alam mong kailan kailangan mong mag-isa. Ang mga taong may malakas na aura ay parang liwanag. Lumalapit ang mga tao sa kanila para sa init, para sa ginhawa, para sa direksyon. Pero tandaan mo, kahit ang pinakamalakas na liwanag, nauubos rin.
Ikaw ba yung tipo ng tao na bigla na lang gustong mapag-isa pagkatapos ng isang mahabang araw kasama ang iba? Yung kahit masaya ang mga kaibigan mo, ikaw ay parang humihiwalay para huminga? Hindi ito pagiging antisosyal. Hindi ito pagiging KJ. Ito ay self-protection. Kapag marunong kang magsabi ng hindi muna, kapag kaya mong i-cancel ang lakad para sa sarili mong kapayapaan, ito ay senyales na may emotional maturity ka. At ang maturity na ito ay resulta ng malakas at disiplinadong aura. Sign number 5. Ang mga bagay ay dumadating sa tamang oras. Na-experience mo na ba na may bagay kang gustong mangyari, tapos parang bigla na lang dumating sa tamang oras? Gusto mong makamove on, bigla mong natutunan ang tamang aral. Gusto mong magtrabaho, bigla kang tinawagan para sa opportunity. Naisip mo ang isang tao at bigla siyang nagparamdam. Hindi ito coincidence. Ito ay tinatawag na energetic alignment. Kapag malinaw sa loob mo ang gusto mo at may malakas kang aura, ang universo ay parang kusang tumutugon sa'yo. Hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan makipagsabayan. Ang mga tamang bagay ay dumarating, hindi dahil swerte ka, kundi dahil aligned ang enerhiya mo sa direksyon ng mga pangyayari. Kung madalas itong mangyari sa'yo, huwag mo na itong tawaging tsamba. Ang tawag dyan ay manifestation sa tulong ng malakas na aura. Lahat tayo ay may aura. Pero hindi lahat ay may kamalayang alagaan ito, gamitin ito, o kilalanin ang tunay nitong lakas. Ngayon na nalaman mo ang 5 senyales. Napansin mo ba ang ilan sa sarili mo? Napapansin ka kahit tahimik ka? Ramdam mo ang emosyon ng iba. Nirerespeto ka ng tao kahit hindi mo ito pilitin. Marunong kang magpahinga at mag-set ng boundaries. At parang dumadating sa iyo ang tamang bagay sa tamang panahon. Kung oo ang sagot mo, congratulations. Ang iyong aura ay hindi lang malakas. Ito ay makapangyarihan. At gaya ng lahat ng kapangyarihan, may responsibilidad ito. Protektahan mo ito. Gamitin mo ito para sa kabutihan. At huwag mong sayangin ang pagkakataong ito na bumuo ng mundo kung saan ang presensya mo ay nakakapagpagaling, nakaka-inspire, at nakakapagpabago. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka ngayon, mag-comment sa baba kung alin sa 5 senyales ang pinakatumama sa iyo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa stoicism, mindset, at kamalayan. At tandaan mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpakitang gilas para mapansin. Ang tunay na lakas ay dumarating sa tahimik, pero ramdam.